Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Siguraduhin mong walang media na makakapasok. Higpitan ang seguridad. Ayokong pati sa bahay ay may mga reporter na nagkalat. Masusunod po, Mr. Del Mundo. Tumawag po si Mayor Florendo. Huwag mong sagutin ang mga tawag niya. Walang sino man ang papayagang makapasok sa bahay hanggat hindi ko nakakausap ang asawa ko tungkol dito. Naiintindihan mo? Binalingan ko ang aking sekretarya. Noong doktor pa ako, palagi akong kalmado at mahinahon. Pinagpraktisan ko ang huwag hayaang kontrolin ang emosyon ko ng sitwasyon. Bilang isang doktor, nararapat lamang na alam ko ang ginagawa ko. Nasigurado ako sa aking ginagawa dahil buhay ang nakasalalay sa bawat operasyon. Kung hindi matagumpay ang operasyon, nagagawa ko pa rin panatilihin ang aking disposisyon. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon dahil marami pa akong pasyente na kailangang operahan. Kung hindi naging maayos, kailangan ko magpatuloy at mag-focus sa ibang operasyon at pasyente. Pero ngayon, sa tingin ko ay hindi ako makaka-move on sa nalaman. Sa tingin ko hindi ko magagawang mag-focus at pakalmahin ang sarili ko. Sa tingin ko ay hindi ko hahayaang kontrolin ang aking rasyonalidad. Nagkamali ako nang sabihin ko kay Atasha na hindi ko hahayaan nadiktahan ng emosyon ko ang aking desisyon. Sa ngayon, galit at puot lang ang naiisip ko kung paano dapat mamatay ang bastardong yon sa mga kamay ko. Pero sa kabila na naiisip ko, doktor pa rin ako at nagliligtas ng buhay. Sa puso ko pa rin ang sinumpaan ko bilang doktor at nakatanim sa puso ko. Namamayani ang katahimikan sa bahay nang pumasok ako sa loob. Tahimik kong inakyat ang pangalawang palapag at binuksan ang silid namin dalawa. Naabutan ko roon si Atasha na nakaupo sa gilid ng kama. Ngayon ay hindi ko na mabura sa isipan ko ang imahe niya at ng lalaking iyon. Alam kong may nangyari sa kanila. Ngunit ang makitang pati ang larawan ay hindi ko akalaing mas nakakagalit pa. Dahang-dahang umangat ang tingin niya sa akin. Puno ito ng takot, sakit at pagsisisi. Pero gayon pa man, dahil siya si Atasha, nakilala ko, nanatili ang tapang sa mukha nito. Parang hindi siya nasasaktan, kahit nasasaktan na talaga siya. Bumuntong hininga ako ng malalim at hinubad ang coat ko. Lumapit ako sa kanya at inalapag iyon sa kama sa tabi niya. Sorry, bulong niya. Ngayon ay mukha akong katawa-tawa sa publiko. Alam mo ba ang tungkol sa mga larawan? Labag sa loob siyang tumango. At hindi mo sinabi sa akin. Hindi siya nakaimik. I'm sorry. Wala ka bang ibang sasabihin bukod sa paghingi mo ng tawad? Mariin kong saad sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Mukhang pagod at balisa. Maglalabas tayo ng pahayag at lilinisin natin ang pangalan mo. Tutal dating preso siya at isang adik. Madali nating malilinis ang pangalan mo. Ayoko. Mas dumiin ang titig ko sa kanya. Pangalan na nga niya ang iniisip ko. At iyan pa ang isasagot niya sa akin. Ano? Mas nilapitan ko siya. At hindi makapaniwala. Kung wala kang sasabihin, hindi ako mananahimik dito. Sasabihin ko na ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Na hindi mo ako ginamit. Hindi, please. Please. Hayaan mo kung anong isipin ng ibang tao. Huwag ka nilang magsalita pa. Huhupa din ang iskandalo. Mawawala rin at makakalimutan. Hindi na natin kailangan pa magsalita ng kung ano. Anong sinasabi mo, Atasha? Ngayon ay mas determinado niya akong tiningnan. Ayusin natin ang pagsasama natin ng tayong dalawa lang.
hindi natin kailangan magpaliwanag sa publiko. At hahayaang maging katatawanan ako. Pinutol ko naman siya. Hindi ko masikmura ang kanyang mga rason. Talaga bang mananahimik ka na lang sa lahat ng to? Hahayaan mo na isipin ng mga tao na nagmukha akong tanga at ginamit mo? Hahayaan mong isipin ng lahat na siya ang ama? Oo. Dahil iyon naman ang totoo. Binangyari sa amin. Ginusto ko yun at hindi ko lilinisin ang pangalan ko habang si Roland ay masisira sa publiko sa bagay na ginusto at ginawa ko naman. Tumayo siya at nabigla ako. Hindi dahil sa bigla niyang pagtayo, kundi sa mga sinabi niya. Ginusto niya. Nang titigan ko siya, mukha siya matapang at palaban. Mukhang determinado siyang gawin ang anumang gusto niya at sabihin ang mga bagay na nakakasakit sa akin. Wala akong makitang luha sa kanyang mga mata. Wala akong makitang pagkabahala kundi puno ng pagod at kalituhan. Mukha siyang talunan, pero nanatiling matatag at malakas. Wala akong sasabihin sa publiko. Hindi ko ipagtatanggol ang pangalan ko. Nagkamali ako at tatanggapin ko yun. Ang kahihiyan at iskandalong nagawa ko, tatanggapin ko. Halatang halata na iniipit ka ng bastardong yon. At wala kang magawa tungkol dito. Hindi ka magsasalita. Halatang siya naman ang naglabas ng mga larawan na sigurado akong galing sa kanya. May dahilan kung bakit mayroon siya sa mga larawang yon. Naiintindihan mo ba ako, Atasha? Kinuha iyon para gamitin laban sa'yo. Maaari pa natin siyang kasuhan dahil doon. Anong patunay natin, Victor? Kasama rin siya sa mga larawan. Paano natin masasabi na siya ang kumuha nun? Napaisip naman ako sa sinabi niya. Hindi ko nagugustuhan na ang pag-iisip ay mapupuna ako sa mga nakakarinding pangyayari na maaaring ginawa nila. Silang ba ang gumamit sa'yo? Tanong ko sa kanya sa isang garalgal na tono. Iyon ang sabi niya. Umiwas siya ng tingin at naramdaman ko ang kahihiyang dala niya. Imposible yun. Dapat may ibang tao sa kwartong yun na maaaring gumamit din sa'yo. Tama na! Sigaw niya sa akin pero hindi ako umatras o natigilan. Galit na galit ako ngayon. Ayaw mong pag-usapan pagkatapos mong umamin. Sa akin na hindi kanya pinilit at kusa mong ginawa yun. Tumigas ang mukha ko sa kanya. Kung hindi ka makikipagtulungan, hindi na rin kita tutulungan. Bumuntong hininga siya ng walang pag-asa. Wala tayong sasabihin sa publiko. Wala rin naman silbi. Dahil ang nangyaring yun ay kasalanan ko, pagkakamali ko. Mas lalong kumunot ang noo ko at pinipigilan ng sumiklab lalo ang galit sa kanya. Sisihin mo ako kung gusto mo, Victor. Pero hindi mo pwedeng itanggi na sa mga panahong yun ay wala tayong relasyon. Isa lang akong babaeng pinaparausan mo. Ginagamit mo ang katawan ko para sa isang kasiyahan. Para sa kasayahan mo. Hindi mo ako niligawan. Ni hindi ko kailanman naging kasintahan mo. Pinaniwala mo ako na yung galit at puot mo. Pinaniwala mo ako na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon para makasama tayo. Natigilan ang katawan ko nang siya naman ang bumigay. Doon na nagsimulang tumulo ang mga luha ng kanyang mga mata. Ngunit nanatiling buo ang tinig at salita nito. Walang takot at pag-alinlangan. Wala akong kasalanan. Dahil wala tayong malinaw na relasyon. Ang kasalanan ko ay hindi ko sinabi ang totoo sa pinagbubuntis ko. Hindi ko alam kung sino ang maaaring ama at umaasa ako. Nagdadasal ako na sana ikaw yun. Kasalanan ko dahil hindi ko inamin ang totoong nangyari bago tayo makasal. Kasalanan ko na. Naglihim ako sa iyo.
Tama siya. Pero gayon pa man, hindi pa rin siya natuto. Sana maaga niyang sinabi. Gusto kong marami pa siyang sabihin tungkol dito. Pero mukhang marami pa rin siyang itinatago. Sa tingin ko, ay hindi natin malulutas ang isyong ito sa isang gabi lang. Iyon lamang ang sinabi ko at umalis na sa silid para dumiretso sa opisina. Ito ay panggigipit. Sigurado ako doon. May nangyayaring hindi ko alam. Bakit naman kakalat ang larawan? Binantaan ba ng lalaking iyon si Atasha? Gusto ba niya ang asawa ko? Ano ang susunod? Makikipaghiwalay ba siya sa akin para sa lalaking yon? Hinilit ko ang sentido ko at sumandal sa backrest ng swivel chair. Tinitigan ko ang kisame at bumuntong hininga ng malalim para pag-isipan kung ano ang pinakamahusay na paraan para malutas ang problemang ito. Hindi lang ito tungkol sa imahe ko, kundi kay Atasha. Tuwing naaalala ko na maraming tao ang maaaring nakakita ng mga larawan at pinagpepiyastahan ng mga kalalakihan, ay gusto ko nalang manakit. Kaya naisip ko na lang na ang mga modelo na ganoon, nakasuot ng manipis na damit, kaya magiging ayos lang. Pero iba ito. Kasama niya ang isang lalaki sa kama at alam nila ang ginagawa nila o marahil ay ginawa na. Masyadong mabilis ang kamay ni Mama. Hindi ko inaasahan na sasampalin niya si Atasha. Kaya bago pa niya muling masampal ito, ay mabilis ko na siyang pinigilan at humarang sa asawa ko para hindi na ito masaktan sa anumang gagawin ni Mama. Tara na. Lumapit naman ang ama ko sa aking ina para bahagya siyang hilahin papalayo sa amin. Nagkamali ako noon. Hindi ko ipinagtanggol si Atasha kay Iliana. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang na muling masaktan. Sa kabila ng ginawa niya sa akin, ay kailangan kong intindihin kung saan siya nanggagaling sa mga panahong iyon. Wasak siya at pinagtaksila ng kanyang ama. Sinira ko ang pagkakaibigan na meron siya. Muntik na siyang talikuran ng kanyang mga kaibigan habang ako ay magpapakagago sa kanya. Lugmok siya noong mga panahong yon. Mali pero labis siyang nasasaktan. Pinoprotektahan mo ang babaeng yan? Hindi ka nga niya kayang depensahan sa publiko at pinagmumukha kang katatawanan. Singhal naman ni Mama. Asawa ko siya, Ma. Isa siya manggagamit, gaya ng kanyang ama. Ramdam ko ang paghinga ng malalim naman ni Atasha sa likuran ko. Sinulyapan ko siya sa likuran ko at nanatili siya nakayuko. Ang sabi ko ay walang papasukin na kahit na sino. Pero sa tingin ko ay tauhan din ng pamilya ko ang mga tauhan ko. Ngayon ay naguguluhan sila kung sino ang susundin nila. Hinihila ka niya pababa, Victor. Paano niya hinayaang masangkot siya sa isang adik at dating preso? Tigilan mo na ang pagiging sunod-sunuran sa mga Florendo at umalis ka na sa kanilang kumpanya. Tigilan mo ang pagpatrabaho para sa kanila. Tumingin naman sa akin si Mama. Hiwalayan mo na siya. Hindi ka mamaaring manatili sa isang babaeng maluloko sa'yo. Maghanap ka ng iba. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Sinungaling siya. Itinuro ng Mama si Atasha dahil kinamumuhian niya ito. Aayusin namin ito. Hindi ako papayag. Hindi ka magiging katulad ng kapatid ng iyong ama. Victor, dapat kang ilayo sa babaeng ito na walang alam kundi isipin lang ang sarili niya. Nakakahiya. Paano niya magagawang pakitunguhan tayo ng maayos habang may lihim pa rin siyang itinatago? Pati tayo ay naloko niya. Umiling naman si Mama at tinalikuran kami. Sinubukan niyang huminga at pakalmahin ang sarili. Mas mabuti pang si Iliana yung napangasawa mo. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Bulong niya pero sigurado akong narinig iyon ni Atasha. Dahil ramdam ko ang pagpigil ng kanyang hininga. Ang paninigas niya sa kinatatayuan. Mag-usap tayo sa labas, Ma. Seryoso kong tiningnan si Papa. At isang tango ang ginawa niya. Tsaka hinila si Mama papalabas ng sala. Sinulapan ko si Atasha at nakatingin lang siya sa sahig.
Nahihirapan siya lumunok at huminga ng maayos. Bibitawan mo ang kumpanya ng mga Florendo. Iyon ang unang sinabi ni Mama pagkalabas namin. Tumingin ako sa ama ko at tumango lang siya. Hindi ko pwedeng gawin yan. May pinagkasunduan kami. Kalimutan mo na yon. Pagkatapos ng ginawa nila, iyon pa ang iniisip mo? Sagot naman ni Mama. Napamulsa ako at bumuntong hininga. Ano ba ang dapat kong gawin? Mahal ko si Atasha. Kailangan kong panindigan ang aming kasunduan. Hindi mo maaring mahalin ang isang taong nagsisinungaling at pinagmumukha ka lang tanga. Ano? Gagaya ka ba sa teta Emma mo? Ang pag-ibig ay nagpapamukha sa ating mga tanga kung tutuusin. At ang mga tao ay nagsisinungaling. Hindi magandang gawain. Pero sino nga ba ang hindi nagsisinungaling? Mahal ko talaga ang babaeng yun. Pati kamalian niya ay kukonsintin ko pa talaga. Ma, hindi ako kabit. Legal na asawa ako. Mahina akong tumawa para pagaanin ang paligid. Tumawa ang tatay ko at umiling. Humupa lang ang tawa nito nang balingan na masama ni Mama. Hindi ko siya gusto, Victor. Nawala naman ang ngisi sa labi ko sa sinabi niya. Seryoso siya at bahagya akong nasaktan. Ginawa ko ang lahat para magustuhan siya. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay hindi ko na kaya. Humihingi siya ng tawad, Ma. Sa mukhang yan, nakikita mo ba kung paano siya humingi ng tawad? Mukha pa rin mapagmataas. Kahit na nakagawa na siya ng malaking pagkakamali, manang-mana sa kanyang ama. Ganoon talaga siya, Ma. Hindi mo siya naiintindihan. Pero sincero siya. Napakunot naman ang mama niya dahil nauubos na ang pasensya nito. Kailangan mong makinig sa akin, Victor. Aalis ka sa kumpanya nila. Tatapusin mo na ang kasunduan. Kung hindi ka susunod, hindi mo magugustuhan ang maaaring gawin ko. Humakbang siya papalapit sa akin. Hindi ko hinihiling na lumayo ka sa iyong asawa dahil alam kong mahal mo ang babaeng yon. Hinihiling ko na tigilan mo na ang pagsunod sa utos ni Liam Florendo. Balita na pabagsak na ang kumpanya nila. Kapag lumabas iyon sa publiko at kumalat at ikaw naman ang masisira, alalahanin mo, negosyante ka at maraming negosyong pinalalakad. Ngayon, habang maaga pa, umalis ka na sa pamilyang yan. Walang ginawa kundi sirain ang ating pangalan at imahe. Hindi ko yun magagawa. Para ko na ring sinabing ako ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang kumpanya. Kung hindi mo gagawin, ako na ang gagawa ng paraan para mas makita mo na wala kang mapapala sa asawa mo. Isa lang naman siyang may bahay. Gustong-gusto ko naman yon. Ayos lang sa akin na maging may bahay si Atasha. Mariin pumikit ang mga mata ni Mama. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tumingin sa tatay ko. Nakasara lang ang labi niya na parang pinipigilan ng ngumiti. Tumigil nga kayong dalawa. Hindi ito ang oras para magbiro kayo. Sabay kaming tiningnan ni Mama. Umayos naman ang bahagya ang tatay ko at umiwas ng tingin habang ibinalik ang kanyang seryosong mukha. Ang sitwasyon ni Atasha ay hindi nakakatawa at hindi dapat baliwalain. Seryoso ako dito. Hindi ko ito palalampasin, lalo na sa Roland Villaruel. Mas sumama ang tingin sa akin ni Mama at dismayadong napailing. Tinapik naman ng tatay ko ang balikat ko at tumango ito. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako at tutulungan kita. Ngumiti na matamis ang tatay ko. Ipinahayag ang kanyang suporta sa aking mga plano. Bumuntong hininga ako ng malalim nang pumasok ako sa silid at makita si Atasha na payapang natutulog sa aming kwarto. Nilapitan ko siya at umupo sa tabi niya. Inayos ko ang kumot para takpan ang kanyang katawan.
Bumuntong hininga ako muli at hinaplos ang pisngi niya. Sinundan ng aking mga daliri ang kanyang maliliit at makikitid na ilong hanggang sa kanyang malambot at natural na mapulang labi nito. Napanguso ako na mapansin ko ang pamumula ng kanyang ilong. Hindi ko mapigilang makaramdam ng bigat dahil sigurado akong nakatulog siyang umiiyak. Bahagya siyang gumalaw at nanguso para maiyak. Hindi ko alam kung matatawa ako o mas masasaktan para sa kanya. Mahal kita, Atasha. Bulong ko sa kanya at dahan-dahang yumuko para halikan ang kanyang labi. Bumuntong hininga ako ng malalim at tinitigan ang kanyang mga labi habang hinahawakan ang kanyang baba. Hinawakan ko muli ang kanyang labi, sapat na para hindi siya magising sa kanyang pagtulog. Kinuha ko ang kanyang cellphone at lumabas ng silid. Mabibigat na hakbang ang aking ginawa papunta sa aking opisina. Dumilim ang aking mga mata nang tawagan ko ang numero ni Francisco. Inilapag ko sa cellphone ng asawa ko sa lamesa habang hinihintay ang pagsagot ni Francisco sa aking tawag. Ano? Gusto mong maghanap ako na magbubukas ng cellphone niya? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo, Victor? Pinapakaalaman mo ang privacy niya. Naririnig ko naman ang mga tao sa paligid ni Francisco sa background. Alam mo bang nasa kalagitnaan ako ng obserbasyon ngayon sa isang operating room? Hindi mo nga ako tinulungan sa pasyente ng hospital ko ngayon. Tapos ngayon, apurado ka kung humingi ka ng tulong sa akin. Pakidala siya sa laboratory room for testing. Naupo naman ako sa aking swivel chair at sinulyapan ang cellphone ni Atasha. Baka nakakalimutan mo, Victor. Hindi mo ako tauhan, kaibigan mo ako. May panunuya naman sa boses niya. At excuse me, gabi na. Hindi ba maipagpapabukas yan? Kailangan ko na ito ngayon. Kailangan ko ma-access ang cellphone niya. Natigilan siya. Saglit at tila may pag-alinlangan. Bakit ba kailangan pang ako ang nandyan? Marin akong lumunok at kinuha ang medical profile na nasa ilalim ng aking mesa. Nasa papel ang rehabilitation center at ang logo nito. Bukod sa pangalan at iba pang detalye ni Roland Villaruel. Pamilyar sa akin ang rehabilitation center. Kung makukuha ko lang ang listahan ng hinahanap ko, ay makukumpirma ko ang mga hinahanap na tao. Kailangan ko ng mas maraming validation na ilang impormasyon mula sa isang taong kilala mo. Puno ng katahimikan ang kabilang linya. Ayoko nang ungkatin ito pero sana ay naalala mo na kung paano kita tinulungan magtago noon. Hindi siya makapaniwalang bumuntong hininga. Napangisi ako at sumandal sa upuan ko. Sige na nga. Bumuntong hininga ako ng maliwag at kinagat ang ibabang labi ko sa naging sagot ni Francisco.